Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ano? Magpapa-auction ba siya ng toilet paper? Tanong ng isang babae na may halong pagdududa. Ano ito? May problema ba ang utak niya? Sabat naman ng isa, habang ang iba ay nagtawanan, si Baiwu naman ay natulala at hindi alam ang gagawin. Ang pagkakaalam niya ay magiging madali ang pagbebenta ng antigo, ngunit isang toilet tissue pala ang ipapabid niya. Paano ito? Kailan niya binago ang laman ng box? Isip niya habang pinagpapawisan ng husto. Malinaw na nakita niya kanina na 100% totoo ang antigo, pero ngayon, nagdududa na siya. Bigla niyang naalala ang ginawa ni Kingking kanina, may pinakuha itong hikaw sa sahig upang mapayuko siya. At doon pala niya pinalitan ang laman ng box. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil malinaw na naisahan siya ni Kingking. Planado ang lahat at ginawa ito ni Kingking ng may oras. Tumingin si Baiwu kay Kingking na ngayon ay nagpakita ng pang-aasar. Sumabat pa ang butler ni Kingking, Mr. Bai, nagmamadali ka bang pumunta sa banyo? Kung hindi, bakit ka kumuha ng kalahating rolyo ng toilet paper sa entablado? Masayang umiinom ng juice si Kingking habang hinihintay ang aksyon ni Baiwu, parang nanonood lang ng palabas. Habang tinitingnan ni Baiwu si Kingking, napagtanto niya na kung tatakas siya ngayon, mas lalo siyang pagtatawanan at hahabulin ng kahihiyan habang buhay. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang mailigtas ang sitwasyon. Kung hindi ko ito malulutas ngayon, ano pa ang pwede kong gawin? Isip ni Baiwu, habang tuwang-tuwa naman ang dalawang bisita ni Kingking sa kanilang nakikita, nagpatuloy sa pang-aasar ang butler ni Kingking, Mr. Baiwu, mabuting bumaba ka muna at magpunas ng pawis. Nanginginig sa galit si Baiwu, halos lumabas na ang lahat ng ugat sa kanyang braso. Naisip niya na 100% success ang auction na ito, kaya naniniwala siyang hindi siya dapat sumuko. Naniniwala ako na ang rate ng tagumpay ay hindi magsisinungaling sa akin. Hindi ako pwedeng tumayo rito ng ganito, naisip ni Baiwu, habang pilit niyang hinahanap ang solusyon sa gitna ng kahihiyan. Habang unti-unting nawawala ang kaba sa kanyang dibdib, nagsalita si Baiwu, mukhang hindi na maganda ang writing skills ko sa paglipas ng mga taon. Kinuha ni Baiwu ang rolyo ng toilet paper at inihanda ito upang ipakita sa mga bisita ni Kingking. Sinabi niya sa mata ng lahat, maaaring isang simpleng rolyo lang ito ng toilet paper. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang regalo, na bigla ang mga bisita sa kanyang pagsasalita, mayroong nagtataka, natutuwa, walang pakialam, at iba't iba pang reaksyon. Napatanong naman si Kingking sa sarili, ano ba ang gusto ni Baiwu nang gawin? Ipinagpatuloy ni Baiwu ang kanyang kwento. Ngayon, matangkad ako at malakas, pero noong bata pa ako, iyak ako ng iyak. Sabi nila, tingnan mo, umiiyak na naman si Baiwu. Alam kong umiiyak siya buong araw, bata pa ba siya, laging umuwi si Baiwu na umiiyak, dagdag pa niya. Isang araw, sa mismong kaarawan ko, sinabi sa akin ng aking ama, kain tayo ng longevity noodles. Habang kumakain ako, binigyan niya ako ng isang rolyo ng tissue. Tinanong ko siya, bakit tissue? Sinagot siya ng ama, isa kang lalaki, at ang pagiging lalaki ay handang makipagduguan, pero hindi dapat lumuluha. Gusto kong gamitin mo ito para mag-motivate sa iyong sarili. Kapag hindi mo mapigilan at gusto mong umiyak, gamitin mo ito para punasan ang iyong mga luha. Maniwala ka, anak, kaya mo. Tinanggap ni Baiwu ang regalo ng kanyang ama, ngunit hindi nagtagal, namatay ang mga magulang niya nang hindi inaasahan. Ang aking pamilya ay napakatanga, ani Baiwu, ang naiwan sa akin ay isang tambak na utang at ang rolyo na ito ng toilet paper, napabuntong hininga si Baiwu. Naalala ko ang mga salita ng aking ama na huwag akong umiyak. Pero ang tunay na kahirapan sa buhay, malalaman mo lang pagkatapos mo itong maranasan. Naiiyak ako, sabi ni Baiwu, sa tuwing hindi ako makapagpigil, pumupunit ako ng isang piraso ng papel para punasan ang aking mga luha. Saka ko sasabihin sa sarili ko, kailangan kong maging matatag at magpatuloy. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, at sa ganitong paraan, hakbang-hakbang siyang naglakad hanggang sa maging kwalipikado siyang tumayo sa harapan ng lahat. Iniangat niya ang rolyo ng tissue at sinabi, itong kalahating roll ng toilet paper ay isang patotoo ng aking pakikibaka. Dagdag pa ni Baiwu, ngayon, sa mahalagang sandali na ito, handa akong i-auction ang aking pinakamahalagang roll ng toilet paper bilang kontribusyon sa kawanggawa. Subalit sa kabila ng lahat ng sinabi at ikinuwento ni Baiwu, walang reaksyon mula sa mga bisita. Samantalang si Kingking naman ay nagulat at napatanong sa sarili, anong ginagawa niya? Alam ba niya kung saan siya naroroon?
Paano siya naglakas loob na gawin ito? Ngunit base sa mga itsura ng mga tao, walang epekto ang ginawa ni Baiwu. Nabahala si Baiwu dahil walang tumugon sa kanyang kwento. Ngunit biglang may pumalakpak sa isang tabi. Isang lalaki ang lumapit at nagsabing, "Napaka-interesting ng kwento mo. Gusto ko ito. Magbabayad ako ng 100,000 yuan." Natuwa si Baiwu sa kanyang narinig. Sinabi ng kalbong butler, dito nagtatapos ang deal auction na ito, na ikinatuwa naman ni Baiwu. Sa wakas, nagawa ko na talaga, saad ni Baiwu habang humihinga ng maluwag at hinawakan ang kanyang nanginginig na tuhod. Buti na lang magaling akong magsulat ng mga nobela at nakakagawa ng mga kwento sa isang bagay ng agarang pangyayari. Kung hindi, mahihiya talaga ako. Napatayo si Kingking dahil hindi siya makapaniwala na may bumili ng kalahating roll ng tissue. Napansin ito ni Baiwu. "Gusto mo akong mapahiya?" "Gawin mo," sabi ni Baiwu habang nakatingin kay Kingking. Tumugon naman si Kingking habang papaalis, "Swerte mo sa pagkakataong ito, pero sa susunod, imposible na." Nailigtas niya ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga bisita, napabuntong hininga na lang siya. Ang kanyang plano na makipagkita sa mga celebrity ay tila tuluyang nasira. Halos lagnatin si Baiwu sa nangyari, kahit na nagbago ang eksena sa parking lot habang naglalakad si Baiwu papunta sa kanyang sasakyan. "Kahit na napadaan ako sa paggawa ng kwento, sa mata ng mga taong ito, isa lang akong clone," sabi niya sa sarili habang napakamot sa ulo, lalo na nang makita niyang umalis na rin si Kingking. "Kung wala na siya dito, wala nang makakapansin sa akin." Naisip ni Baiwu, kailangan mong magsumikap para kumita. Basta may pera ka, magkakaroon ka ng katayuan at dignidad. Habang naglalakad siya, may dumaan na sasakyan, at napansin niya si Muyer sa loob kasama ang lalaking bumili ng kanyang toilet paper. Nagtaka si Baiwu kung bakit magkasama ang dalawa, kaya't pinagmasdan niya ang sasakyan habang papaalis. Gamit ang kanyang system, sinubukan niyang alamin kung bakit magkasama sina Muyer at ang lalaki. Sumagot ang system, may business cooperation sila sa isa't isa, at ikakasal na sila. Nagulat si Baiwu at nag-isip, bakit biglang naging matalino ang aking system? Dahil ba sa kaka-upgrade mo lang? Napaisip siya, kaya pala ganoon na lang tratuhin ni Muyer si Kingking dahil may katuturan ang lahat. Hindi na masyadong binigyang pansin ni Baiwu ang bagay na yon at napaisip. Ang mundo ng mayayaman ay sobrang komplikado. Ayoko nang guluhin pa ang sarili ko. Ang kumita ng pera ng may kapayapaan ng isip ay isang seryosong bagay. Habang siya ay nasa loob ng sasakyan, nag-isip siya, kailangan kong maghanap ng katuwang sa Antique Circle. Sa tutuusin, ito lang ang bilog na pamilyar sa akin. Ito ay si Mr. Wang. Habang nasa loob ng kotse si Baiwu, naalala niya si Mr. Wang. Hindi niya alam kung nakahanap ba si Mr. Wang ng anumang kayamanan kamakailan. Natawa na lang si Baiwu, naisip niya nakakaiba talaga ang taong ito, palaging may magagandang bagay, pero sa huli, siya ang yumayaman. Biglang naisip ni Baiwu na baka mas maganda kung makipagtulungan na lang siya kay Mr. Wang. Magaling ito sa mga antigong gamit at kung saan may kalabuan, si Mr. Wang na ang bahala. Magiging mahusay na kasama siya sa hinaharap sa mga antigong bagay. Kaya't nagpasya si Baiwu na simulan ang kanyang plano kinabukasan. Sa susunod na eksena, nasa Antique Market si Mr. Wang, abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kausap niya ay nagtanong kung bakit hindi pa dumarating ang in-order nitong antigo. Sumagot si Mr. Wang, "Dumating na ba ang order ko? Matagal na akong naghihintay dito. Bilisan niyo." Napabuntong hininga si Mr. Wang nang matapos ang tawag, sabay nakita niya si Baiwu na papalapit. Nainis si Mr. Wang at agad niyang tinanong, "Anong ginagawa mo dito, Baiwu?" "Wala akong ibebentang antigo sa'yo." Sinuyo naman ni Baiwu si Mr. Wang, "Huwag ka nang magalit. Nandito ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan natin." Nagtaka si Mr. Wang, "Bakit mo gustong makipagtulungan sa akin?" Sinagot ni Baiwu, "Dahil mapalad ka at palagi kang nakakakuha ng magagandang bagay. Ako naman, nakikita ko ang lahat ng mahalagang bagay. Kung magtutulungan tayo, tiyak na magiging pinakamalaking magkasosyo tayo. Ibebenta natin ang mga antigong gamit at hahatiin ang kita, 50% sa iyo at 50% sa akin." Ngunit hindi pumayag si Mr. Wang. Sa halip na matuwa, tila lalo pa itong nagalit. "Bakit kailangan kitang makatrabaho? Matagal na ako sa negosyong ito at alam ko na ang ginagawa ko. Hindi ko na kailangan ng tulong mo," galit niyang sabi habang dinuduro si Baiwu.
Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan? Andito ka lang ba para ipahiya ako ulit? Umalis ka na, ayokong makita ka, napabuntong hininga si Baiwu. Alam niyang galit pa rin si Mr. Wang dahil sa nangyari noong nakaraan. Ayaw na niyang patagalin pa ang usapan at mas lalong magalit si Mr. Wang. Tahimik siyang umalis at naisip, ayos lang, magkakaroon din ako ng pagkakataon na makausap siya sa susunod. Sa huli, makikipagtulungan din siya sa akin. Habang papaalis si Baiwu, dumating ang dalawang lalaki na kausap ni Mr. Wang. Napansin ni Baiwu ang paglapit nila at naisip niya, may binibili ba siya o nagbebenta? Narinig niya si Mr. Wang na nagsalita, ilabas na ninyo at ipakita sa akin. Tumingin ang matanda sa kanyang kasama at sinabi, Boss Wang, sigurado kami na ito ang Chaos 7-star sword na matagal nang nawawala. Kinuha ni Mr. Wang ang espada at sinuri ito. Hindi mo na kailangang sabihin, nakikita ko na mismo, sagot niya habang tinitingnan ang antigong espada. Napaisip si Baiwu sa kanyang narinig at nakita at napatanong na lang, ano ang Cao Cao 7-star sword? Paano naging 7-star sword ni Cao Cao ito? Pinagmamasdan niya si Mr. Wang habang masusing sinusuri ang espada, ngunit alam ni Baiwu na hindi ito totoo. Samantalang si Mr. Wang naman ay pumayag na bilhin ang espada dahil maganda ito sa paningin. Magkano ang gusto mo? Tanong niya na ikinagulat ng dalawang manloloko na nagkatinginan na lamang. Naiinis si Baiwu dahil pumayag si Mr. Wang na bilhin ang peking espada. At napatanong siya, ano ang nangyari kay Mr. Wang? Bakit niya gustong bilhin ang peking bagay na yon? Napaisip si Baiwu na baka naman dahil masyadong maganda ang kondisyon ng espada, kaya hindi ito makita ni Wang na peke. Napagtanto rin ni Baiwu na si Matabang Wang ay wala ring ideya kung totoo o peke ito. Mukhang mataas ang kakayahan ng dalawang mandarayang ito, naisip ni Baiwu, pero sayang, hindi ito maitago sa mga mata ko. Tumingin ng seryoso si Baiwu dahil maging siya ay nahirapang makita kung saan nakatago ang peke sa espadang ito. Biglang nagsalita ang kanyang system, bulag ka ba? Sumagot si Baiwu, hindi ako nagbibiro, talagang hindi ko makita. Kaya pinakita ng system niya ang peking bahagi ng espada, ang hiyas. Naisip ni Baiwu na hindi magaling si Matabang Wang sa pagtingin ng mga artipakto. Kung peke ang hiyas, malalaman agad iyon. Pero sa tingin ni Baiwu, hindi ang hiyas ang peke. Posible kayang nasa ilalim ng hiyas ang peking bahagi. Naisip ni Baiwu kung sasabihin ba niya kay Wang na peke ang espada, pero magdududa kaya siya. Kailangan ko bang gamitin ang espesyal kong pamamaraan? Napatango si Baiwu at napangiti. Mukhang wala na siyang ibang paraan, naglakad si Baiwu papunta kay Mr. Wang. Nang makalapit siya, agad na niyakap ni Mr. Wang ang espada at inilayo kay Baiwu. Sinabi ni Baiwu, "Uy, sandali lang, gusto ko lang sanang makita. Narinig kong pinag-uusapan niyo ang 7-star sword. Ngayon, nakita ko na. Ang kakayahan ng gumawa nito ay eksaktong kapareho ng orihinal." Pinagpawisan naman ang dalawang manloloko, samantalang si Mr. Wang ay nagulat at napatanong kay Baiwu, "Anong ibig mong sabihin?" Sinabi naman ni Baiwu, "Hindi mo pa rin ba gets, Mr. Wang?" Nagalit si Mr. Wang kay Baiwu. "Sinuri ko na itong espada at walang problema dito. Matagal na akong nasa pagbebenta ng antigong bagay, mahigit 10 taon na, kaya alam ko ang tunay at peke." Galit na tumingin siya kay Baiwu at nagdagdag, "Siguro gusto mo rin ang espadang ito. Baiwu, pwede bang tantanan mo na ako? Wala naman akong naging alitan sa iyo noon pa." Mahinahon namang sumagot si Baiwu, "Kung mapapatunayan kong peke itong espada, papayag ka bang makipagtulungan sa akin sa hinaharap?" Galit na sagot ni Mr. Wang, "Paano naman kung tunay ang espada na ito? Sinusubukan mo lang samantalahin ang pagkakataon. Hindi kita kailangan." Nagtanong si Baiwu, "Magkano ang halaga ng espadang ito?" Inis na sagot ni Mr. Wang, "Ngayon gusto mo naman makipagkompetensya sa akin. 500,000. Sinabi ni Baiwu, "Kung mali ako, babayaran kita ng 10 beses. 5 milyon. Sa narinig ni Mr. Wang, halos maluwa ang kanyang mga mata. Ibinigay na ni Mr. Wang ang espada kay Baiwu at sinabi, "Hindi ako naniniwalang peke itong espada. Sige, Master Bai, ipakita mo na." Hawak na ni Baiwu ang espada ng pang-asarin siya ni Mr. Wang, "Sige, ipakita mo na agad kung bakit mo sinasabi na peke ang kutsilyong ito." Umiti lang si Baiwu at sinabing, "Tingnan mong mabuti at tuturuan kita ng leksyon ngayon, ni Master Bai." Lumingalinga si Baiwu na parang may hinahanap hanggang sa may makita siyang tumbler.
Agad niya itong dinampot at sinabi, "O siya, dapat gumana ito." Nagulat si Mr. Wang at nagtanong, "Anong gagawin mo dyan, Baiwu?" Ginamit ni Baiwu ang tumbler upang tanggalin ang hiyas na nakadikit sa espada, at nagulat ang lahat nang matanggal ito ni Baiwu. Galit na sinabi ni Mr. Wang, Ikaw, ikaw ay baliw. Ikaw ay baliw." Napangiti si Baiwu habang pinagmamasdan ang espada. Sinabi niya kay Fatty Wang, "Tingnan natin, maniniwala ka na ba ngayon?" Itinutok ni Baiwu ang espada kay Mr. Wang at idinagdag, "Hindi mo ba sinabing ito ay espada ni Cao Cao na may 7 bituin? Pero bakit may QR code na dito?" Halos hindi makapaniwala si Mr. Wang nang makita niya ang QR code sa espada. Kalma namang sinabi ni Baiwu, "Paano na, handa ka na bang makipagtulungan sa akin ngayon? Pagdating sa antigong gamit, ako ay isang tunay na eksperto." Galit na galit si Mr. Wang at sumigaw, "Ang lakas ng loob niyong manloko sa taong mataba na ito. Sa tingin ko, sawang-sawa na kayong mabuhay." Nang lingunin niya ang dalawang manloloko, wala na agad ang mga ito. Galit na sinigaw ni Mr. Wang, "Swerte niyo at mabilis kayong tumakbo. Huwag kayong magpapakita ulit." Paglingon ni Mr. Wang kay Baiwu, tinanong niya, "Paano mo nalaman na peke ang kutsilyong ito? Ikaw ba ang nag-upa sa dalawang iyon?" Seryosong sumagot si Baiwu, "Ako ang nag-upa sa kanila. Kung may kakayahan akong makakuha ng ganitong klase ng produkto, makikipagtulungan pa ba ako sa'yo? Gusto mong malaman kung paano ko nalaman? O siya, ang masasabi ko lang. Ang mga taong tulad ko ay may sariling mga pamamaraan." Galit na pinatigil ni Mr. Wang ang pagsasalita ni Baiwu at sinabing, "Tama na, ayoko nang marinig yan." Maamong sinabi ni Baiwu, "Nakita mo na rin naman ang kakayahan ko kanina." Sumagot si Mr. Wang, "Ayos. Panalo ka, maaari kang makipagtulungan sa akin sa hinaharap." Pero agad niya itong binawi, hindi. Isa kang tao na hindi maintindihan at walang makakabasa sa'yo. Paano kung ibenta mo rin ako sa hinaharap? Dapat ay humanap na lang ako ng iba." Sumagot si Baiwu, "Wala ka bang pakialam sa lahat ng ito?" Sinabi ni Mr. Wang, "Matagal na akong nakatira sa pamilihan ng mga antigong bagay, marami na akong karanasan, at ang alam ko lang ay walang nagsasabi ng totoo. Nakita mo ba yung dalawa kanina? Sa oras na binuka nila ang bibig nila, nagsasabi ba sila ng totoo? Kaya doon ko napagtanto na wala akong mapagkakatiwalaan." Nagulat si Baiwu pero may pahabol si Mr. Wang. Sabi ni Mr. Wang, "Sa tingin ko, mas mabuting kalimutan na natin ang pakikipagtulungan. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang tumulong ng walang kapalit." Habang may hinahanap si Wang sa sako ng kanyang mga antike, sinabi niya, "Maaari kang pumili ng kahit ano mula sa paninda ko. Dapat mo akong pasalamatan sa kabaitan ko." Dismayado si Baiwu at tinanong, "Hoy, ano-ano ang mga yan?" Inis na sagot ni Mr. Wang, "Ang mga ito. Mga kayamanan ko lahat yan." Kumuha siya ng isang balabal at ipinakita kay Baiwu. "Tignan mo, ito ang balabal na sinuot ni Master Xuanzang noong nag-aaral siya ng mga kasulatan." Hawak ni Baiwu ang balabal at napailing. "Saan mo naman ninakaw ito? May mga butas pa ng upos ng sigarilyo." Napahiya si Mr. Wang at pinagpawisan, kaya kumuha ulit ng isa pang antigo at inialok kay Baiwu. "Ito naman ang mangkok ng alak ni Wusong Jingyanggang. Dito ko muna tatapusin mga kapilinots, at kung nagustuhan nyo ang aking manhwa recap, ay paki-subscribe naman po at paki-click na din po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong upload. Salamat po.